Oy, kamusta kayo mga kapidan? Andiyan na naman kayo. At andito na naman ako para sa isa namang video ng yours truly, ang inyong Chubby Rider, Cyrus Gamilis. So for this video ay meron tayong quick review and unboxing para sa isang package na dumating galing Lazada. O package galing Lazada. Itong ating unbox at i-review ko sa inyo featuring yung laman nito, which is ang IG Sport 50E. Bago natin unbox at i-review, intro, pasok muna. Yung IG Sport 50E cyclometer. Nabili ko to sa Lazada as a package. So tingnan natin kung anong meron sa loob ng box na to. Okay? Unbox muna natin. Let's go! So ito yung old school na kalimitan ginagamit dati ng karamihan na cyclocomputer, which is itong IG Sport. Ito yung IG Sport 50E. Wow. So ano yung laman niya sa package? Dito sa box niya, ito ang kanyang cyclocomputer, ang IG Sport 50E. Manual. Ito mga o-ring, rubber o-rings. Gagamitin niya dito sa kanyang mount pad. So, meron din kasamang USB Type 2 cable. Tama ba? Type 2 ba itong ganito? Allen wrench, pang-adjust. May kapackage siya na barfly, may rock bros. Ang alam ko marami na rin gumagamit ng rock bros. Maganda rin naman daw yun eh. And IG Sport silicone case. Ayan. Ito yung kasama sa package niya. So key features nitong IG Sport 50 na to. So meron siyang display na 2.2 inches. Anti-glare. So, pag sinabing anti-glare, kontra sa araw kasi pagka nakaganyan yan, mababasa mo pa rin yung loob o yung data na napakita sa cyclocomputer kahit na masinagay siya ng araw. Of course, sa lahat ng mga cyclocomputer ngayon, GPS signal, global positioning system ang ginagamit natin. Hindi na kailangan ng mga sensors kagaya ng mga traditional na ginagamit natin, kagaya ng cat-eye, na kailangan pa na merong cord o kaya wireless na nilalagay sa tinidor or sa ating mga gulong, may magnet, hindi na kailangan ng ganun. Battery life. Ang haba ng kanyang battery is 40 hours long life battery charge. Ibig sabihin, pag binuhay mo siya, tapos nakalimutan mo siyang patayin, so naka-standby lang siya ng 40 hours and then malulobat na siya. Or pwede natin sabihin na 40 hours mo siya pwedeng gamitin ng tuloy-tuloy. So, mahaba rin, ano? So, ang feature niya is yung auto backlight o automatic backlight na kung saan magagamit mo siya kapag madilim or gabi, automatic na iilaw yung kanyang backlight para mabasa mo ng malinaw yung data na nandito. And naka-auto sleep din siya. Kapag nagtagal na hindi mo siya ginagamit o hindi ka tumatakbo, is bigla siyang mag-turn off ang kanyang screen. But hindi pa rin siya patay. And then kapag naka-sleep siya, tapos bigla ka tumakbo, automatic din naman na biglang mabubuhay ang kanyang screen. So itong IGS50E is meron siyang tinatawag na IPX7 waterproof level or IP rating. Trivia, ano ba yung IP rating sa mga ganitong cyclocomputers? So pag sinabi natin na IP rated ang isang device, ito yung standard na ginagamit sa mga electrical or electronic devices kagaya ng mga electric panel, electronic panels, na kung saan ang ibig sabihin niya ay dust-proof, waterproof, or weather-proof. Katulad na naman na ginagamit sa ibang mga electrical applications, maririnig natin yung salitang NEMA. So, itong IP rating niya ay IPX7. Ibig sabihin, it can be submerged up to 1 meter in water for 30 minutes. So, nakalubog siya ng 1 metro. Sa loob ng 30 minutes, bigla mag-fail na siya or pwede na siyang masira or mapapasukan na siya
ng tubig. So isa pang feature niya na meron dito sa IG Sport na to is yung tinatawag natin na Bluetooth or ANT Plus Signal Protocol. So lahat ngayon ng mga Bluetooth devices kagaya nito at mga cyclocomputer gumagamit na sila ng Bluetooth ANT Plus Protocol. Standard siya o isang system na kung saan ginagamit para yung dalawa na magkaibang device ay pwedeng mag-connect. Yung sharing ng data nito kahit halimbawa sa laptop o sa phone o sa iba't iba pang electronic devices na may Bluetooth, pwede siyang i-connect. Mas malawak na pag-connect ng data, mas maraming analysis, mas maganda. Ika nga, user-friendly, di ba? Ilalagay ko sa baba sa description box yung full specifications nitong IG Sport 50E. So, paki-check na lang at pakitingnan kung tama din, ano? Kasi mali-mali yung mga pinagsasabi ko. For the specification, yung general specification niya is nandito. Yan. So, para sa mga functions niya na pwedeng makita sa IG Sport na to, pwede nating mabasa ang speed, average speed, maximum speed, na rin yung time, tapos yung trip time, kung gaano kahaba mo tinakbo, ibig sabihin meron siyang timer. Distance traveled sa isang takbuhan, at saka yung total distance o yung tinatawag natin na odometer. So, nariyan din yung ascent, pwede rin na masukat dito. Altitude, and pag sinabing altitude, dito ay meters above sea level. So, nariyan din ang calorie consumption, percentage gradient. So, nakikita natin kung ilang percent yung ating mga pinag-aahon, no? Sa buhay. So, temperature, pwede rin mabasa dito. Halimbawa, nag-ride kayo sa Baguio. And pwede rin magamit ito dun sa laps na sinasabi. Ano? So, halimbawa, ginagamit mo siya pan-training. So, pwede rin dito. Tapos, meron pa siyang additional na 6 items kapag ginabitan mo siya ng heart rate sensor, power meter, or cadence sensor. Pwede rin siya makamonitor ng iyong heart rate, kung gaano kabilis ang iyong cadence, at saka yung power sa iyong pagpedal. Of course, dito sa IG Sport na to is hiwalay mo siya nabibilhin. Ibang device yun. But pwede siyang i-link na agad directly dito sa device na ito. Okay? So, isa pa niyang key function at saka feature nitong IG Sport na to, pwede mo siyang i-link sa iyong phone or laptop applications kagaya na lamang ng gamit na gamit ngayon, which is ang Strava. So, ayan ang buong package natin para sa IG Sport. I-comment nyo na lang sa baba kung meron kayong additional o baka meron akong maling nasabi. So, all in all, yan naman yung mga general information about sa IG Sport 50E. So, ngayon, itetesting natin itong IG Sport 50E na to sa kakaibang pamamaraan. So, tara, let's go! Alright, so ngayon, itetesting natin yung accuracy nitong IG Sport 50 na to. Ngayon, hindi tayo nakabisikleta, hindi rin tayo nakamotor. Itetestingin natin to gamit ang sasakyan. Gamit yung kilometer per hour dito sa sasakyan at saka dito, tingnan natin kung hindi nagkakalayo yung kanilang reading sa speed. Alright. Okay, so naghahanap siya ng signal. So, ayan na. So, ang takbo natin ngayon, base dito, ay, hindi ko makita, 59.9 kilometers per hour. So, kung papansinin ninyo, ito yung ating speed natin is, ayun, konti na lang at didikit na sa 50. Ibig sabihin, nasa 58, 59 yan. So, pareho sila. Yung gradient, nag-a-apply din, 0.6% gradient itong ating dinadaanan ngayon. Ang takbo natin ngayon right now ay nasa 60 tayo. Bawal to dito sa highway, 60 lang. Kailangan pa akyatin natin. Alright, kung makikita nyo ngayon, ang speed natin sa ating cyclometer ay 52.4 km per hour. Ang gradient natin ng paakyat ay 2.6%. Ang speed natin sa ating sasakyan ay, ayun o, tingnan yung dial, almost mag-hit na siya ng 60. So, ayan o, halos pareho yan. So, makikita natin na accurate naman ang reading niya, okay? Alright, so napaabot natin ng 100. Dito sa display niya, pag umabot ng 100, hanggang 2 digits lang kasi yung display niya. So, anong nangyayari? Parang bumabalik sa 10. Pero 100 yun. Pero, kaya niyang i-detect ang GPS ng ganong klase ng speed.
Alright, so accurate siya. Accurate ang ating IG Sport. Okay? So magkano naman ang presyo nitong IG Sport na to kasama yung buong package na nabili natin sa Lazada? Yan ay nagkakahalaga sa presyong para sa isang magandang cyclometer kagaya ng IG Sport 50A, meron pang kasama mga freebies kagaya nitong mga anik-anik na nandito, okay na okay na. Kung tatanungin nyo ako if recommended ito, definitely recommended siya. Para sa isang entry level siguro na klase ng cyclometer ay pwede na to. But if you want to upgrade, gusto nyo halimbawa may mapa pa, meron pang iba-ibang mga features, mag-upgrade kayo ng mas mataas na IG Sport o mas mataas na klase ng cyclometer. Okay? Again, maraming salamat sa panonood ng video na to. If you like this video, please like, share, and subscribe. At kung meron kayong mga comment, please leave a comment. Maraming salamat at ingat tayo mga kapitan. Bye!